Pang-apat na araw ni kapatid sa bahay, dali-dali kaming bumiyahe agad nung hapon. At ito, nandito na nga kami sa may Cubao. At nagmamadali kami kasi need naming mahabol yung biyahe ng alas 7 ng gabi. Around magfo-4 kami nakaalis doon sa amin. At talagang sabi ko, dasal-dasal ko, sana makahabol kami sa time ng bus. Kasi ang alis ng bus dito ay 7. Baka wala na. Sad to say, hindi nga namin nahabol yung biyahe na dire-diretso doon sa aming pupuntahan at ito na lang yung aming sinakyan na hanggang Ilocos lang. So pagdating namin doon sa Ilocos, isasakay pa kami ng isang bus papunta doon sa pupuntahan namin. Wala kaming choice kundi magpatuloy sa biyahe kasi need nga namin na makarating agad-agad doon kinabukasan. First stop namin dito sa Mabalacat City at ito, bumili na lang kami ng cup noodles, dalawa and dalawang egg, and then pinakita sa kapatid ko kasi na wala pang laman talaga yung mga tiyan namin nung umalis kami. Second stop naman namin dito sa Pura, and ayan, lahat ay kumain na muna. So ang hinahanap namin dito is makakain kami ng kanin dahil nga hindi kami nakakain sa bahay nung umalis kami. At ang sabi nga namin, doon na lang kami sa bus stop sa nakakain. Wala naman kaming ibang choice kundi sumakay agad dun sa bus kasi nga ang susunod pa na bus noon ay umaga pa. Pero ang need kasi namin talaga na makalis agad at makauwi agad ng agad-agaran sa pupuntahan nga namin. So dito naman sa puntong ito, kailangan namin ng mabilisan lang na kumain kasi kailangan pagka natapos na yung driver tsaka yung conductor, kailangan nasa taas na kami. Pag hindi, may iiwanan kami guys. So kakain lang muna kami dito. Around 5:37 AM, nasa bandang Magsingal na kami. Pero guys, hindi pa ito yung final. Malayo-layo pa kami. So tutulog lang muna kami ulit. At parang sa biyahe yata, buong biyahe natutulog lang ako. And ito nga, nagising ako ng kaunti at akala kong malapit na kami. Ang sarap lang sa mata yung mga ganito yung makikita mo. Alam mo yung feel mo talaga yung provincial life. And ayan, makikita nyo ang daming mga magagandang palay dyan. Nakakatuwa lang na makakita ng ganito na windmill. Kasi kita nyo yung anak ko dyan. Halos hindi na yata natulog yan nung halos nakita niya na maliwanag na. Sabi niya, Mami, tinan mo yun, ang ganda. Alam mo yun na yung sa simpleng ganito lang na ang saya lang makita ng bata, di ba? Yung habang palapit na ng palapit kami dito sa windmill kasi syempre 'di ba habang umaandar tong bus, alam mo yun, nakikita mo yung ganda ng windmill kasi pag ano parang ang laki niyang tingnan eh. Yung anak mo salita na lang salita, hindi ka na tinigilan ng kausapin. Ako naman video lang ng video, kinukuhanan ko lang siya. Nga pala guys, nasa bandang Burgos nagsurot pa lang kami nito and talagang ang layo-layo pa namin. My God. Putol. Time check guys, sa time na ito 9:31 AM and wala pa kaming almusal, wala pang kalaman-laman kahit kape, tinapay, yung aming mga tiyan dyan kasi nga dire-diretso yung pagbiyahe namin. Nagre-reklamo na nga itong mga kasama ko kasi dito kami bumili ng ano. Sabi ko, kailangan nating magpatuloy kasi kailangan nating makarating doon ng maaga. Alam nyo ba yon?
So, nandito pa lang kami sa may Banggi. And talagang malayo pa kami, Diyos ko. So, ayan guys, medyo maulan pa nga dyan.